Ngayon po mga kapatid ay kasama na natin si Marlene Macanas at wala ng liver abscess. Happy healing morning sa'yo. Good morning po. Ayan, maganda na ang iyong ngiti at wala na yung mga discomfort na naranasan. Pero para sa mga nanonood sa atin ngayong umaga, magandang magbigay ka ng inspirasyon sa kanila na ang ganitong klase ng karamdaman ay gumagaling sa natural na paraan ng paggagamutan. Si Marlene po ay dating health worker. Masipag na health worker po ito sa San Mateo, Rizal. Pero nakaranas nga po ng liver abscess. Nung una ba, may mga palatandaan kang naramdaman na meron ka na nitong sakit na ito, Marlene? Wala po kasi nung mga time mong iyon, nakakala ko ano lang yung trangkaso. Madalas ka ba nagtatrangkaso? Hindi, yun lang po. Matagal akong nagtrangkaso, mga ilang years pa ho. Ngayon, sabi ko parang trangkaso yung nararamdaman, nananakit ko yung mga buto ko. Saka yung... Anong taon mo naramdaman yon? Nung ano 2016 ngayon. Opo, nung last lang po, March. Itong taon na to? Yes po. Okay, umatake ang trangkaso. Akala ko ano lang, mga ano lang Akala mo yung regular na trangkaso lang na nararamdaman natin. Okay. Paano mo na-realize na, ay naku, hindi ito ordinaryong trangkaso, iba yata to? Panilang ko kasi inom po ng gamot. Tuwing inom po ako ng gamot. Patanggal ng lagnat. Yes po. Ngayon, pagdating ng gabi, nagtataka ako, ba't ka ako parang giniginaw ako? Sa gabi giniginaw? Yes po. Tapos yung mga kasukasuan mo, sumasakit din? Yes po. On-in po yung lagnat ko, at saka yung pagkikil ko. May chills? Yes po. Mataas na lagnat? Yes po. Hindi ba bumababa ang lagnat mo? Bumababa rin po. May time na pag mababa, kikilos ako. Pag medyo nakakaramdam ako, kasi masipag babalik ka. na naman. Pero tuloy-tuloy na trangkaso ng ilang araw yun? Siguro po mga 3 days to 4 days so yata naramdaman ko yan. Diretso? Opo. O ba't hindi ka pa pumunta sa ospital? Health worker ka nga eh. Ikaw talaga. Hindi, masigla po ako pag-araw. Pagdating lang ko sa hapon, nararamdaman ko na yung so, ang sumpong nito, parang sakit sa baga na paghapon at gabi meron. Pagkatapos, pagdating ng umaga, wala na. Ayun. Yun nga ako inisip, sabi ko, kung may sakit ako sa baga, hindi naman ako inuubo. Yung pala, liver abscess pala. So, akala mo gumaling ka na kasi kikilos ka na sa umaga. Yes, pero pagdating ng hapon at gabi, may sakit ka na naman. May chills, no? Tapos may lagnat. Tapos yung pananakit ng kasukasuan. Yes po. So, nagsimula doon. After 3 days, gumaling ka na ba? Hindi po yun nga po ang kasi nung inatake po ako nung nung mga 6 o'clock po ng hapon, bigla akong parang hinimatay o hinimatay na talaga. Hindi kasi nga, nanilaw na ho ako nun eh. Nag-pass out ka na. Yung BP ko raw nung bumaba, nagising ho ako nun, nasa ospital na ako nun. Ayun. Sa emergency room nun. Yun nga ang sabi sa akin ng doktor, yung BP ko bumagsak na raw, 70-50 na raw po. 70/50 na ang BP mo. Saka yung potassium daw po bumagsak. Pati potassium bumagsak. Okay. Tapos, may laboratory test na ginawa sa'yo. Opo, nung kinamagano, yun ang sa akin. Akala nga ako nila sa akin na may hepa ako. Nanilaw ka ba? Yes po. Talagang buong katawan nilaw po talaga. Bakit ang sabi sa akin sa record mo, yung dila mo, parang kulay orange? Yes po. Tama? So, bukod dun sa nagkulay orange ang dila mo, buong katawan mo ay nanilaw. Opo. Pati mata, paa at palad. Lahat po yan, buo po. Wow! Oo nga, akala hepa. Yes po. Tapos? Yun po, in-ultrasound nila ako. Tapos, yung blood chem mo, negative naman nung lahat na nakita lang negative sa hepa? Yes po. Opo. Okay. Tapos, pinasitiscan po nila ako na, doon po nila nakita na may tumor na raw po sa atay? Yes po. May nakitang bukol sa atay yun mo? Oo. At nakita nila na may nana din yung bukol na yon. Kaya liver abscess ang resulta. At nahaluan pa yun ng ng pamamanas mo. Itong left side ng leg ko. Namanas? Yes po. Okay. Kaya tinitingnan kung ano nga ba diferensya mo, kung hepa ba yan o may kidney condition ka, no? But later on, na-find out natin na may kidney stones ka naman. Opo. Pero ibang usapin na naman yon. So, dito, nabigyan ka na ng gamot sa ospital. Tinitake po akong araw-araw na gamot. Then hanggang sa lumabas po ako noon.
3 weeks tong gamutan din ang ininom ko na. Okay. So, sinunod mo yung mga Opo. pinainom na orals lang Mhm. galing sa ospital. Okay. So, ano naman ang resulta noon? After noon, no, nagpa-ultrasound ako noon. Mm-mm. Yung 9 na buko Lozano ko. 9 cm? Yes po. Naging 6 o yata 7. Okay. So, lumiit din. Opo, pero mabagal po ang ano kasi nga 3 weeks din no yun. Oo. Din medyo sabi ng mister ko, i-try natin sa iba, hanap tayo na espesyalista sa liver. Yun nga po. Okay. Specialista sa liver. Yes Ibang po. ospital na naman. Yes po, pangalawang hospital po. Okay. Anong findings? Ano po yung pina-ultrasound nila uli ako, saka blood chemo uli. Okay. Again. Oo. Doon ako, nung makita ko nila yung result, saka ko sinabi ng doktor ko anong iinumin kong gamot. Mm-mm. Sinabi rin niya na may tendency maoperahan ako kung hindi makukuha sa gamot. Yung bukol. Yes po. Oo. 3 weeks din ho akong pinainom ng gamot. Okay. So, bumili ka na naman ulit ng gamot. Hindi na muna pa akong bumili no kasi tapos nung umuwi yung Mr. Gualing trabaho, may nakapagsabi nga na i-try daw sa Healing Galing nga po. So hindi kayo nanonood Hindi ng po, Healing yung Galing sister sa ko. TV5? Hindi rin kayo nakikinig sa Radyo 5? Kasi nasa simbahan po ako ng mga time na gano'n, Monday morning. Oo nga Opo. naman. So, may nag-chismis kay Mister Opo, tsaka sa sa sister trabaho ko. nila. Nasubukan ng hiling-giling. Okay. At maganda rin pong malaman kung ano ang naging dahilan at nagkaroon ng liver abscess si Marlene. Ano yung, ikwento natin yung, ano ka pa ba nun? Health worker ka Yes pa ba po. nun? Okay. Nung panahon po na naglilingkod pa siya sa health center nila, ay paulit-ulit na may amoebiasis si Marlene. No? Anong ginagawa mo pag may amoebiasis ka? Nag-ano na rin po ako self-medication. Kasi nga health worker Opo. ka. Anong ginagawa mo? Iinom ka na para yung- sa parasite? Opo. Yung Okay. sa ano nga po, kasi alam po naman yung iinumin ko dahil naririnig ko rin kay doktora. Okay. Iinom na lang po ako. Tapos nawawala na yung Yes po. amoebiasis. Okay. So, on and off yon na hindi mo na-realize na kahit na umiinom ka ng gamot, ay tuloy-tuloy naman na nakakaapekto pala sa atay. Di ba? Ayun po. Nawawala yung amoebiasis mo, yung on and off na yon. Tapos, yung pala, kahit gumagaling ka sa amoebiasis, nag-develop na ng bukol doon sa yung atay at nag-develop na rin ng nana doon. Nag-create Opo. na ng infection nang wala kang nararamdaman. Kasi po dati, pag nahiga ako, nahanap ko yung posisyon ko kasi medyo masakit po yung ganito ko, di ko mailapat. Itong balakang sa kanan. At saka po yung tagiliran ko talagang masakit. Aha. Kaya ang ginagawa ko, pag natutulog ako, tagilid pa rin siya sundalo. Yung nakaganon, no, kasi nga masakit po yung ganito Pero ko. nakahiga ka. Opo. Okay. So, isang posisyon ka lang. Opo. Dahil pag lumipat ka ng posisyon sa pagtulog mo, masakit na. Opo. That was the time na hindi mo pa alam. Ano naman po kasi pasumpong-sumpong lang. May time na mananakit, may At time na hindi mo Opo. pinansin dahil health worker ka. Diba? Okay. Yun nga po, no, mga kapatid, dapat holistic na naman. Talagang babalikan natin ang holistic approach sa paggagamutan. Dahil hindi nga po ginawang holistic ni Marlene, no? Ang ending ng kanyang paulit-ulit na amoebiasis ay liver abscess. Pero, bakit naman napakadalas mo magkaroon ng amoebiasis? Saan mo nakukuha? Sa tubig ba? Kasi po ang trabaho ko po talaga noon nasa health, nasa field po ako noon. Okay. Wala kang baong malinis na tubig na dala mo? Nakikiinom lang po kami kung saan kami abutin ng Ayun. Nakikiinom sa katamaran, Yes po. may sakit na tamad. Naalala mo pa noon, no? Opo. Kasi umaasa ka na may bahay ka naman pupuntahan Yes po. at doon ka makikiinom. Ayan, leksyon na yan. Kasi kung paiba-ibang bahay yung pinupuntahan mo, hindi mo alam kung malinis yung iniinom nilang tubig doon. O, doon ka nadadali malamang. Diba? Opo. Pero hindi naman lahat ng bahay ay nagbibigay sa iyo ng ng amoebiasis doon sa pinakikiinuman mo. Tinitingnan ko rin naman po yung status ng pamumuhay. Halimbawa, nakita ko medyo maganda naman yung Yung bahay. Sa tingin Opo. mo, kung maganda ang bahay, malinis ang tubig? Kung hindi ka nila binigyan ng tubig na iniinom nila at isinalok ka nila sa gripo o sa
Minsan kung no, saan. bibili kami, allowance ko kami, bibili kami ng tubig. Okay, yun ang Opo. dapat, na meron kang baon tubig. O kahit hindi bibili, magpakulo ka ng sarili mong malinis na tubig na babaunin mo. Hindi mo iaasa sa ibang tao Opo. ang ipapasok mo sa katawan mo. Diba? O yan. Yun na nakalimutan mong aralin ng health worker ka. So, sana hindi naganap yung on and off na amoebiasis, no? Na atake ng amoebiasis sa'yo. So, sana hindi na maulit. Kasi Opo. kung maulit pa, na may amoebiasis ka ulit, pwedeng mag-develop ulit, pwedeng bumalik ulit ang liver abscess at pwedeng makapinsala sa iba pang organs. Napag-isip-isip mo ba yun? Yes po. So, nagpunta kayo sa Healing Opo, Galing doon sa malapit San na. Mateo Yes po. outlet natin. Oo, Okay. opo. Kay Kuya Maui. Opo. So, nagpa-check up ka sa kanya. Naninilaw ka pa nun. Saka mahina ho talaga ako, hindi ako kumakain eh. Hindi ka makakain? Bakit? Gusto ko na nga akong umigado sa harapan ni mama. Ganon. Sino kasama mo nung nagpa-check up ka? Yung anak ko pong babae. Pero sa sobrang panghihina ng pakiramdam mo, gusto mo nang Humiga ako sa tabi ni... umiga na lang. Buti Oo. nakarating ka pa doon. Anong nangyari sa'yo? Hindi ka nakakakain ng normal. Hindi na po ako talagang... Inayawan ko na ho yung kanin. Dahil... Nasusuka ako pag naisusubo ko, nilalabas ko Ayun. yung... So, hindi ka humanap ng alternative na pagkain para sa'yo? Kasi manghihina ka nga. Kaya pala, niresetahan ka ni Kuya Maui ng healing food tablets. Opo. Nakatulong ba sa'yo yon sa paglakas mo? Mga 2 days po ako nakainom ng ganon. Tapos Oo. parang lagi akong gutom. Ang naano ko, sarili ko lang. Kain na, di ba? Lagi akong Napagana. gutom, opo. Oo, yung healing food tablets kasi, kung halimbawa kulang sa sustansya ang katawan mo, mababa ang immune system, pagkain yun, pero naka-tablet form at punong-puno ng vitamins and minerals. Kaya gumaan ang pakiramdam mo, Opo. tumakaw ka na. Tsaka nakakalakad na po ako. Hindi yung lagi Nung inom ka ng healing Opo. food tablets, okay. At nung nagkonsulta kayo, kitang-kita ni Kuya Maui ang itsura mo. Kung bibilangin natin ang araw na kumpletong gumaling ka na, mga gaano kabilis o gaano katagal yon? Kasi nag-take ko ako ng 10 tablet for 3 days po yun. Ng herbal calcutab? For 3 days po yun. For 3 days na sunod-sunod, Opo. ininom mo. After meals, yung herbal Opo. calcutab. Kasi yun ang ginagamit natin na pantunaw ng mga bukil, bukol, damukol. So, diretso. Oho, tapos- Anong napansin mo nangyari? Yung nga po, nagdudumi ako ng maitim. Saka Okay. yung ihi ko, medyo para may mantika.